I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.
stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. Standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally unwound. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. Good morning, good morning, good morning po sa lahat. So, Friday morning. It's Friday morning po. And una-una po ay nagpapasalamat sa privilege muli po na makaupo po dito. Yan. Dahil sa, syempre po alam na po natin lahat na ngayon po ay ang Soul Winning Revival po sa Ramos Tarlac. So, yan po na nagbabiyahe na po sila. Yan, halos na mga mothers po dito. Lahat ng mga andito ay nagsipagbiyahe na, mga host po. And kay Ma'am Beth naman po ay pagaling po kayo, Ma'am. Yan, kasi siya po ay may sakit. So, yun po. So, thankful po sa privilege na ito na makaupo po dito. Yan. Para tuloy-tuloy po ang ministry po ng devotion na ito. Ng Mother's Devotion, pagmamahal na isang ina. So, bago po ang lahat, bago po bumate, ay pray po muna tayo. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming po salamat, Panginoon, sa araw na ito na binigay niyo po sa amin. Maraming po salamat dahil nandiyan po inyong patnubay niyo po sa amin. Salamat po sa sapat na kapahingahan kagabi at ngayon po ay may panibagong kalakasan po. Salamat po at nandiyan po yung patuloy na katapatan niyo po sa aming buhay. Sa oras na ito ay kayo po manguna po sa aming devotion. At kayo po manguna sa mga connections po namin mula po dito hanggang sa mga manonood. At ganun din po gamitin niyo po ako at bilang maging blessing Panginoon sa devotion na ito. At sa oras din na ito ay nagbabiyahe po ang mga kapatiran Panginoon, sila pastor ay papunta po sa Ramos Tarlac. Ingatan niyo po sila makarating po na maayos doon hanggang sa mamayang gabi ay makabalik din po dito na maayos. Ganun din po na ang bawat isa, lalo-lalo na po yung mga
umattend po doon, ay nandun po yung revival po, lalo-lalo na po sa soul winning. Maraming po salamat sa lahat. Patawad po ito pong dalayan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, babati na po tayo sa ating mga maagang viewers din po natin. Yan. So, good morning po. Good morning po kala Sir Asherto and Ma'am Gina Manzano. Good morning din po. Preparing na rin po sila and prayerfully din po ay pag-pray din po natin ang biyahe po ni Sir Asherto po mamaya. Ingat po, pabalik na Australia. Good morning po, Ma'am Heidi. At yan kay Mr. Rulin. Yan, good morning po, Ma'am Joyce. Good morning din. Junie, good morning po dyan sa Australia, Sir Digno. Good morning po dyan sa Pangasinan. Yan. Kay Sir Ariel and Ma'am Apple, good morning po. And ganun din po kay Brad Philip. Yan. Kailan ang balik mo dito? Babalik mo ba? And ganun din po kay Sir Judy. Yan, Sir Judy Morales. Good morning po sa inyo po. At ganun din po kay Ma'am Geraldine na nandyan po sa Google Meet. Good afternoon po dyan. Yan. Hapon po ngayon sa Amerika. So, good afternoon po, ma'am. So, maraming salamat po sa patuloy na patnubay po yan sa ating devotion. So, yun nga po, ang mga host po dito ay kasama po, nagbabiyahe na po on the way sa Tarlac. At kaya praying po sa kanilang safe na travel. So tuloy-tuloy na po tayo. Yan. So mamaya po ay bago naman po matapos po itong devotion ay mapapakinggan po natin si Ma'am Sheila. Meron po siyang na-record po para meron pong sasabihin sa atin. So tuloy-tuloy po for the whole month of April ay ang bilis po ng araw dahil parang isang week na lang, kundi po ako nagkakamali or 2 weeks, ay matatapos na po itong April. So, napakasahaya po na, yan nga po na tuloy-tuloy po, na pinag-uusapan po natin ang year na ito ay Year of Commitment. So, nagsimula po tayo sa, yan po, sa church attendance, at ngayong buwan naman na po ito ay committed to obey the Word of God. Yan. So, hindi po mawawala po yung committed. Yan, sabi nga po na simula pa lang na introduction natin sa mga preachings na napapahinggan po, ang committed po ay confined. Yan, nakakulong. Ikukulong po natin yung sarili po natin. Yan. So, hindi lang po yung, kasi maraming beses na po natin napapahinggan yung back to basic po natin, soul winning. Yan, lalo-lalo na po ngayon kung sakaling may Facebook Live mamaya ang CSI ay manonood po tayo niya sa Soul Winning Revival doon po sa CSI. Di po ba na andyan po tuloy-tuloy pinag-usapan po natin Soul Winning, discipleship, church attendance, giving, Bible reading. Ay ngayon naman po ay back to basic po tayo pero nandun po yung good morning po. Yan, good morning po kay Mama. Saan po ba nakasakay si Mama? Nagbabiyahe po sila. Yan. Ay, good morning po. Yan, good morning. Ayan, sige po. Sige po, bate. Naka-stop over sa Rosario, dito sa gasoline station. Yan po si Ma'am Sheila. Good morning po, Ma'am Sheila. Good morning po dyan. Para ang bilis niyo po sige po. Sige, tuloy-tuloy na po tayo. Yan nga po. Yan nga na yung pinag-uusapan po natin all about being committed. Yan, hindi lang po basta yung pupunta ng church or nandyan po yung pagbabasa ng Bible o kaya pakikinig ng salita ng Diyos, kundi committed po talaga. Iko-confine talaga, ikukulong po natin yung sarili po natin dyan. So, sabi ko nga po, for the whole month of April, committed to obey God's Word. Mula po sa preachings na napapakinggan natin every services, ganun din po sa mga devotions po natin, ang dami pong benefits, di po ba? Ang dami pong
benefits, marami po tayo matatanggap sa salita ng Diyos. Kung wala po ang salita ng Diyos, nako, hindi na po natin alam ang buhay natin, di po ba? Kaya nagpapasalamat po dahil nandiyan po yung salita ng Diyos sa buhay po natin. Kaya naman ay talagang nandiyan po yung encouragement po sa atin na maging committed po tayo sa pagsunod. Hindi lang po yung basta narinig lang po yung salita ng Diyos, kundi sa biyaya ng Panginoon ay talagang nandun po yung pagiging committed na sundin po yung salita ng Diyos. Dahil sabi nga po, di po, basahin ko lang po yung sa may 2 Timothy chapter 3 verse 16. Yan. And sabi po dito ay, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So di po ba, wala na pong hahanapin pa. Lahat nasa salita na po ng Diyos. Yan, sabi, talagang sapat na po sa atin. Kaya naman, nandun na po yung ating desire, nandun po yung ating prayer, na talagang lalo pang maging committed po ang ating buhay sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga po, nandiyan nga po yung sa pagiging committed po natin. Paano nga po tayo, paano nga po ba talaga tayo na patuloy na maging committed? Siyempre po, hindi po dapat mawawala po yung desire. Yan. Dapat nandun po yung desire natin sa salita ng Diyos. Mahirap po maging committed, mahirap po i-confine, ikulong yung sarili po natin sa isang bagay na wala naman po tayong desire. Di po ba? Basahin po natin yung 1 Peter chapter 2 verse 2. Yan. Ang sabi po dito, 1 Peter chapter 2 verse 2, as newborn babes, desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. O yun po ba? Sabi po dito, nandun po yung desire as newborn babes. Yan. Bilang mga nanay, tayo po mga nanay, ay talagang makikita po natin na sa mga babies po natin na yun po ang hinahanap-hanap di po ba? Yung sincere milk. Yan. Ayun po yung hinahanap-hanap ng mga baby. Ganun din po tayo bilang isang Kristiyano. Na gawin po natin parang na tayo po ay katulad po ng isang baby na yun ang hinahanap na lang parate. Yun nga, nung bagong nipanganak kay Makmak. Sabi nga nila, every 2 hours, dapat nandun yung pagpapadede sa bata. Yung ganun po ba, dapat nandun yung desire natin sa salita ng Diyos, that He may grow thereby. Di ba kahit sa mga baby lang, yun lang naman po ang iniinom. Nagdedede lang pero nag-grow di po ba? Ganun din po tayo dahil yung sincere milk of the Word of God, yan po yung kailangan po natin. Ano nga po ba ibig sabihin ng desire? Yan. Nabanggit na rin po ito sa preachings. Our desires can be our priorities. Yan. Di po ba? Kung ano yung gusto mo, halimbawa na lang po sa mga paborito nating pagkain. Kung ano yung ginugusto mo, yun ang priority, di po ba? Kahit na dami-daming pagkain pero nakita yung paborito, yun ang inuuna Ganun din po dapat tayo sa salita ng Diyos. Yan. Ibig sabihin po ng desire ay longing, craving, or andiyan po yung wave of excitement toward something. O, di po ba kapag meron tayong isang gustong bagay, ay talagang nandun yung excitement parati. Parating makuha yung bagay na yun. No? So, ganun din po dapat yung ganun po yung ating attitude. Andun po yung dapat natin, andun yung pagka-desire talaga sa salita ng Diyos. Yan po. What you desire for the day, it will become your priority. O di po ba kapag ano po yung nade-desire natin, ano po yung gusto natin sa araw na ito, kung ano man ang gusto natin, yun po yung nagiging priority. O halimbawa, ito na lang po sa Soul Winning Revival. Nung last Sunday pa po sinabi ni Pastor, sa lahat ng mga nagkaroon ng desire, nagpray, para maka-attend sa Soul Winning Revival na to, ayun, nandyan yung naghanda, kagabi may mga natulog na dito, maagang pumunta po dito, at ngayon po pumunta doon. Di po ba nandun nagiging priority? So, lalo-lalo na po dapat sa salita ng Diyos, na andun dapat na kahit na anong
maraming ginagawa. Yan, lalo-lalo na po sa mga nanay, ay marami po talagang ginagawa po ang mga nanay. Yan, kahit sa gaano karaming ginagawa ang isang nanay, pero kapag nandun po yung desire talaga na unahin pa rin yung salita ng Diyos, hindi makakalimutan. So, nandiyan po desire. To be committed is to desire God's Word. If it is your priority, whatever hindrances may come, you will still do it because it is your desire and priority. Yan. Kaya hindi po pwede masabi na, ay, ang daming ginagawa ng isang nanay. Ay, naku, ako po, bilang isang nanay na po, parang makwento ko lang po kahapon matatapos na isang gawain, makikita na lang pagka talikod, yung anak, ayun na, binubuhos na yung pulbo sa pulbo dun sa loob ng kwarto, di ba? May panibago na naman gagawin. Hindi po matapos-tapos. Pero pag nandiyan po yung desire na sundin at talagang nandun po yung desire na matuto na salita ng Diyos, hindi po yun makakalimutan. So, nandun po yung, ibig sabihin nga po ng priority, nandun po yung pagiging, nandun po yung importance. Yan, bibigyan ng importansya. Maraming bagay tayo po na pwedeng bigyan ng importansya, pero wag po natin kakalimutan na ang pinaka-importante sa buhay po natin ay ang pagsunod sa salita ng Diyos. Yan. Sabi nga po dito nga sa yun nga po binasa natin kanina, as newborn babes, desire the sincere milk of the word. Yan. Doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, God's word is profitable in all things. Yan po yung pang-eternal na bagay po para sa atin eh. Yan. Hindi, dapat po yung ating buhay ay hindi lamang po sa temporal. Yan, narinig na po natin sa mga preachings. Kundi dapat po nakatuon din po, nakafocus din po ang ating buhay for eternal things. Yan. Kaya sabi nga, basahin ko po yung 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Yan, sa mga nasa Facebook po ay feel free po na mag-comment. Yan, para may kasama po ako dito. Yan, babasahin ba natin comment niyo po. Sabi nga po dito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Yan po yun. Isa sa mga bagay po na eternal na mapapasalamatan po natin sa ating buhay ay yung salita ng Diyos. Iba't iba po, yun nga po ang kagandahan po ng mga testimony di po ba sa church, na nandun po yung applied word of God. Kaya nga po talagang nandun yung encouragement natin, mahal na pastor, na meron talagang nagte-testimony. Kasi po, doon po maririnig paano po yung pag-apply na salita ng Diyos na mga naririnig sa preaching. Na nandun po yung ma-encourage po tayo na mga bunga ng salita ng Diyos sa buhay po natin. Yan, kung maririnig lang po yung mga testimonies, ay talagang nandun po yung yung fruit ng Word of God sa buhay natin. Sabi nga po natin, talagang dahil sa salita ng Diyos, kung may problema man or anuman, ay nandiyan po yung encouragement po sa atin. So, andun dapat yung patuloy. Hindi po dapat tumitigil yung desire po natin sa pagsunod sa salita ng Diyos. Yun. So, sa bilang isang puntos, yan, sa pag-desire ng salita ng Diyos, ay, yan, basahin po natin mula sa Matthew 6:21. Yan, sabi nga, ito po, basahin ko lang po sa isang sinabi po ni Pastor RJ po sa preaching. Ang mahalaga ay dapat gustuhin at ang ginugusto ay ginagawan ng paraan. O, di po ba? Dahil meron tayong gusto ay ginugusto natin, talagang ginagawa lahat na parang sabi nga po sa mga sa parating kasabihan ng karamihan, kapag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. O, di po ba? Kapag nandun yung talagang desire natin na sundin ang salita ng Diyos, may paraan po talaga. Yan, may paraan po talaga. Sabi nga po sa Matthew 6:21. Yan, bilang unang puntos, our desire will be our treasure because that
where will our heart be? Bilang unang puntos po ay yung desire natin, kung ano man po yung desire natin, yan po ang magiging treasure po natin. Iingatan po natin, di po ba? Sa mga, sabi nga nila sa mga babae ay talaga nandiyan yung mga, sa mga jewelries, kung ano man, ay kung anong kung dahil nandun yung pagkagusto, talaga iniingat-ingatan, di po ba? Sabi nga po sa Matthew 6:21, for where your treasure is, there will your heart be also. Di po ba yan? So, nagkaroon po tayo ng desire. Unang-una, nagkaroon po tayo ng desire na nandun po yung excitement natin, nandun yung longing. Parating yun na lang hinahanap at hinahanap, ay magiging committed po tayo, di po ba? Magiging, dahil hinahanap-hanap ang salita ng Diyos, magiging committed. Iko-confine natin. Talagang ikukulong natin yung sarili po natin doon. So, dahil po mula sa desire, naging committed, so, magiging treasure na po natin sa ating buhay. Magiging kayamanan na po natin ng salita ng Diyos sa buhay po natin. Yan. Kaya, whatever we desire, we put our heart there. At, yun pong yun nga, yan, na dahil nandun na yung puso natin, iingat-ingatan na yung salita ng Diyos sa buhay natin. At sa biyaya ng Panginoon ay susundin natin sa ating buhay. Yan. Kaya, ayun nga po, many nowadays focus themselves on temporal things. But what matters the most are eternal things. Your success will be determined by your priority. Yan. Isang sinasabi na rin po yan sa preachings. Kung ano man po yung ating blessing ngayon, kung ano man po ang ating success po ngayon, ay dahil po yan kung ano po yung ginawa natin priority sa buhay po natin. Sabi nga po, kung naalala po natin ay nung sinabi po ni Pastor nung Wednesday, na walang silbi yung honor, di po ba kung hindi naman po naging pangunahin naman po yung ministry. Yan, para kung sa mga estudyante. Ganyan din po sa buhay natin. Kahit na man natapos natin, lahat na ginawa na para sa sarili, para sa pamilya, pero kung wala pa rin po yung salita ng Diyos, hindi pa rin po pangunahin ng Diyos. Temporal lang po yung kasiyahan na yun. Hindi po yung eternal na pangkasiyahan. Yan. At isa pa po, masabi ko po ito ay, sabihin ko na po ito sa isang preaching din po, ginagawa ang isang bagay dahil nandun ang puso. Yan, no? Di po ba? Ginagawa natin na yung isang bagay dahil po nandun yung puso natin. So hindi po natin masasabi na ay ang hirap sundin ang salita ng Diyos. Ay bakit ganito? Hindi natin mangyayari sa buhay natin na na-offend po tayo sa salita ng Diyos. Bakit po? Kasi kung nandun yung puso natin, kahit na matamaan po tayo ng preachings, ay sasabihin po natin sa sarili po natin na yun ay para po sa atin. Yun po yung para sa ikabubuti na ating buhay. Yan. Maraming na po yan na dahil sa mga hard preachings ay yan po yung naging daan para lalo tayo po naging matatag po sa salita sa pananampalataya, ganun din po sa salita ng Diyos. Our hearts must have one desire, but that is to be closer to God through obeying His word. Yan. For that is our sure blessings and success. Yan. Isa lang dapat po yung desire na ating puso. Yan. Nandiyan po yung desire na lalo po mapalapit sa Panginoon sa pamamagitan po ng pagsunod sa salita ng Diyos. So, di po ba na nandyan po na sa patuloy na nakikilala natin ng Panginoon, lalo tayong napapalapit po sa Kanya pag sa tuwing nakikinig po tayo ng preachings, ng salita ng Diyos, ng devotions, sa tuwing binabasa po natin ng Bible. Ako po, bilang isang monitor po ng PSS, isang pinagpapasalamat ko po yung pag-check ng Bible notes kasi na rin po way na rin po na nababasa ko rin po yung Bible. Kaya nagpapasalamat po na nandito po yung salita ng Diyos sa atin. Sabi nga po sa Deuteronomy, wala po siya sa ilalim ng dagat, wala po siya sa ibabaw ng mundo. Nasasabihin natin, ay, ang layo naman ng salita ng Diyos, ay, ang lalim naman. Kundi, malapit po sa ating puso na binigay na salita ng Panginoon. Sabi nga po sa Joshua chapter 1 verse 8. Yan. Joshua chapter 1 verse 8.
Yan ang sabi po dito, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Dito po natin makikita, ito po yung verse na ito na yung success ay hindi po sa hindi po sa sanlibutan, kundi saan po? Sa this book of the law. Ito pong Bible. Nandito po talaga yung sure success po natin and blessings. Sabi po sa Deuteronomy 11 verse 27, a blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. Di po ba nandun po yung blessing? Saan po? Sa pag-obey ng salita ng Diyos. So tayo po ay patuloy na pag-pray po natin. Nandun po dapat na hindi mawala yung desire natin sa pakikinig at pagsunod ng salita ng Diyos. Yan. Sabi nga, we will confine ourselves to what we desire and treasure. So, what is your desire and treasure? So, nandun po ikukulong natin yung sarili natin kung saan yung desire natin, sa kung saan yung kayamanan natin. So, dun matatanong natin sarili natin na saan nga ba po yung desire natin? Saan nga po ba yung treasure natin? Di po ba? Kung ang desire talaga natin and treasure natin ay ang salita ng Diyos, ikukulong natin yung sarili natin dyan. At dahil doon, nandun yung desire, mag-grow po tayo. Mag-grow po tayo spiritually. Yan. Ano nga pong, nandiyan po dapat yung patuloy na pag-grow natin sa salita ng Diyos. So, salamat po dahil nga po na sa patuloy na pakikinig po natin, handyan, mga devotions, mga preachings, at sa Bible, na makikita po natin na yung kahalagahan ng pagsunod sa salita ng Diyos. So, dahil po dyan, ay sa pangalawang point sa atin yan. Sabi nga po sa first point, our desire, our treasure. Yan. So, number 2, what we desire, it will help us grow. Yan. Mag-grow po tayo sa kung ano man po yung dinesire po natin. So, dito po sa salita ng Diyos, pag nandyan po yung patuloy na desire natin, pagka gusto, nasundin po yan, mag-grow at mag-grow po tayo. So, binigyan ko po ng meaning po yung grow. Yan, G-R-O-W. Medyo naduktungan ko na kasi talagang sobrang masakit daw talaga. May sakit talaga si Ma'am Beth kaya hindi po nakasama. So, dagdagan ko lang po. Yan, bago natin mapakinggan po si Ma'am Sheila sa kanyang na-record po na yan. May ibig sabihin po yung grow Di po, sabi nga po sa 1 Peter chapter 2 verse 2, that ye may grow thereby. So, kung ano yung desire natin, mag-grow po tayo dun. So, pag nag-desire tayo ng salita ng Diyos, dun po tayo mag-grow. So, saan po tayo mag-grow? Letter G, we will grow in the grace and knowledge of God. O yan, sabi po sa 2 Peter chapter 3 verse 18. 2 Peter 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. So, sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, lalo natin makikilala ang Panginoon, mag-grow tayo sa grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Mag-grow po tayo dyan na habang nakikilala ang Panginoon, dahil sa salita ng Diyos, ay lalo tayong mapapalapit po sa Kanya. Yun po yung nasabi ko po kanina. So, yan po yung G. Mag-grow po tayo sa grace and knowledge of God. And sa letter R na naman po. Saan po tayo mag-grow sa letter R? Nung dinesire natin na sumunod sa salita ng Diyos, mag-grow po yung relationship natin sa Panginoon. Nandun na rin po sa letter G. Sa relationship natin sa Panginoon, sabi nga po sa Colossians chapter 3, verse 2. Yan. Colossians chapter 3, verse 2. And Colossians chapter 3 verse 2, set your affection on things above,
not on things on the earth. Yun, nandun po yung ano natin na sa pag-desire natin na sa salita ng Diyos ay lalo tayo magkakaroon ng close na relationship sa Panginoon. At ano pa ang mag-grow sa atin? Yan. Mag-grow po sa atin letter G, grace and knowledge of God. Letter R, relationship with God. And letter O, obedience. Yan. So ano rin po mag-grow po din po yung pagsunod natin sa salita ng Diyos. Sa patuloy na pagsunod natin ng salita ng Diyos, magde-develop at magde-develop at magde-develop. Yan. At letter W, mag-grow po sa atin din habang nakikinig habang sumusunod tayo sa salita ng Diyos, yung work, yung mag-grow po yung work natin sa Panginoon. Di po ba? Habang sinusunod natin, ay lalo tayong na-develop yung pagmamahal po natin sa ministry. Yan. Sabi nga po sa 1 Corinthians 15:58. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Yan po yung maganda po na sa atin habang nandun po yung pagsunod natin sa salita ng Diyos, ay nandun na mag-grow din po yung ministry po natin. Yung paglilingkod sa Panginoon. Di po ba kasi kung andun yung desire na natin, nandun na yung puso natin, hindi natin basta-basta iwanan yung ministry, o tayo po mga nanay, kahit na marami po mga ginagawa, ay talagang may time pa rin po for saturation, for Bible studies. Yan po, mga dakilang mga host po natin, di po ba? Napapahinggan po natin sila na kahit na dami-daming ginagawa, hindi pa rin po nakakalimutan ang ministry. Yan. So, yun po, bakit po doon? Kasi nandun po yung desire na sundin po yung salita ng Diyos. So, tayo po ay habang dinidesire po natin, habang patuloy na magiging committed po tayo sa pagsunod ng salita ng Diyos, yan po ang mag-grow sa atin. Grace, relationship, obedience, and work of God. At lalo pa natin po matitreasure. Matitreasure natin ng talagang matitreasure natin sa buhay po natin na yung salita ng Diyos ay talagang buhay na po natin. Yan. So, yun na po yun committed na i-confine na natin yung sarili natin sa salita ng Diyos. So, ngayon po ay bukod sa dadagdagan ko na lang po mamaya, papakinggan po natin si Ma'am Sheila. Yun, sa kanyang na-record po. Sir Mark, pwede na po ba? Sir Mark? Ay, dyan ba? Sir Mark? Yan. Pakinggan po natin si Ma'am Sheila po sa kanya babahagi sa atin. A blessed good morning po sa inyong lahat. At ngayon po, andito po kami ngayon sa tahanan po ni Sister Marcela upang siya ay makasama natin sa ating Mother's Friday morning devotion ng mga mothers. Yan po, kasi nga po medyo mahina po yung signal dito, kaya ang ginawa ko po ay nag-record na lamang po kami. Yan, kasama ko po Sister Marcela na kagrupo po natin sa mother sa Builders Group. Ayan, ito po yung babasahin kong verse, 1 Peter chapter 2 verse 2. Sabi dito, as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Verse 3, if so be ye have tasted that the Lord is gracious. Ayan, ang sabi ng Bible po dito ay yung ating topic na commit to obey the word of God ay bakit ba kailangan tayong sumunod sa salita ng Diyos. So, ang sabi po dito ay sa 1 Peter chapter 2 verse 2 na bilang mga anak ng Diyos, kailangan po natin ang salita ng Diyos upang tayo po ay mag-grow. Para tayo ay mag-grow spiritually. Dahil sabi ng Bible, ang salita ng Diyos ay ating spiritual food. Ito ay ating pagkain. Pagkain ng ating
kaluluwa. Dahil nga po tayo ay binubuo ng ating physical na katawan, at yung physical na katawan natin, nandyan sa loob ng katawan natin yung tinatawag na kaluluwa. At yung kaluluwa na yan po yung nangangailangan ng salita ng Diyos. So tayo po bilang mga tao, tayo po ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon sariling tagapagligtas. Nagsisi po tayo ng lahat ng ating mga kasalanan. Pag tinanggap po natin si Jesus Christ, tayo po ngayon ay mga anak na ng Diyos. At kung tayo ay mga anak na ng Diyos, kabilang na po tayo sa pamilya ng Diyos. Miyembro na po tayo sa tahanan niya, kaya kung tayo ay mamamatay, dun po tayo pupunta sa langit. Kaya nga habang hindi pa tayo kinukuha ng Panginoon dun sa langit, bilang mga anak ng Diyos ay tayo po ay dapat na magkaroon po ng desire na pakainin naman natin yung ating spiritual, yung ating kaluluwa. Kasi yung loob ng ating katawan, meron pong kaluluwa. Ayan po. Sinasabi din sa Matthew chapter 4 verse 4, "Men shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God." Kaya, sinasabi din dito na ang salita ng Diyos, bakit natin susundin? Dahil kapag sinunod po natin yung salita ng Diyos, tayo po ay malalayo sa kasalanan. O di po ba? Maraming balita ngayon na ang mga tao ay nasa kulungan kasi nakagawa ng kasalanan. Ang mga tao ay nagkakagulo dahil sa kasalanan. Kaya nga, para maiwasan natin yung kasalanan bilang mga anak ng Diyos, ay kailangan po natin na sundin ang salita ng Diyos. At sabi po dito, ang Biblia din po ay profitable for doctrine. Yung salita ng Diyos po ay tinuturo po sa atin kung ano po yung tama. Yung Bible din po tinuturo po dito yung kung ano yung mali. At yung Biblia din po ay tinuturo dito kung paano ba tayo manatili sa tama. Yan. At paano natin susundin yung tama. Kaya nga napakaganda na kanina sa devotion ng mga full-time ay napakaganda yung sinabi ng pastor natin na yung salita ng Diyos ay pleasant words yan. Hindi siya po nakakasakit. At yung salita ng Diyos, ginagamit natin yung salita ng Diyos, binabasa natin, pinag-aaralan natin, hindi para tayo ay saktan, kundi tayo ay maging kaaya-aya, yan, maging pleasing, para maging maayos tayo sa harapan ng Panginoon. Yan po. At sabi dito ay inaayos ng salita ng Diyos yung ating buhay. Kaya nga dapat magdesisyon po tayo na susundin po natin ang salita ng Diyos. So yung Bible will keep you from sin. Yan, ilalayo tayo sa kasalanan. Or sin will keep you from this book. Kaya, ano po ba ang mas maganda? Yung ilalayo tayo sa kasalanan o yung kasalanan maglalayo sa atin sa salita ng Diyos? O di ba mas maganda po yung mas maganda po yung yung Bible, ilalayo tayo sa kasalanan. Kesa na yung kasalanan, ilalayo tayo sa Bible. Kaya sabi po sa Joshua, last verse natin, Joshua chapter 1 verse 8, nang sabi po dito ay, "This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success." Sabihin niyan, ang salita ng Diyos, di dapat mawala sa ating bibig, at dapat na i-meditate natin. Iisipin natin araw at gabi. At ito ay susundin po natin ang salita ng Diyos. Kapag sinunod po natin lahat ng nakasulat dito sa salita ng Diyos, ay gagawin ng Diyos na ang ating buhay ay maunlad,
at magkakaroon tayo ng mabuting tagumpay. Ayan. So, maraming nagtatagumpay, pero hindi sa mabuting paraan. Ayan po. Kaya, yun po yung china-challenge ko sa mga mothers na tayo po ay mag-commit. Yan, ibig sabihin ng commit ay tayo ay gagawa ng aksyon sa ating buhay na mananatili tayo sa salita ng Diyos at ating susundin po ang salita ng Diyos. Ayan po, yun lamang po ang may share ko sa inyo. At kasama ko po Sister Marcela. Sister Marcela po ay kasama po namin sa area. Dito po sa San Vicente po siya nakatira. Ayan po. So, share, konting share lang, Sister Marcela. Tungkol sa Word of God. Kung anong nagagawa ng Word of God sa ating buhay po. Bilang mga anak niya. Ano pala yung yung naintindihan ko po is Word of God ay siya ang magtuturo sa atin ng tama. Sundin natin ang Word of God. At yun ang magtuturo sa atin ng tama na gagawin natin. Kung walang salita ng Diyos na ating pinapag-aralan ay hindi natin alam ang tama at mali. Ayan. Yun lang po. Ayan. Maraming salamat po at prayerfully ay tayong mga nanay, hindi lang tayo yung basa ng Word of God or nakikinig sa preaching, kundi sinasabuhay din po natin. Maganda po yun na makita ng ating mga anak na kahit na pasawa yung ating mga anak ay nananatili pa rin tayo na ina-apply ang salita ng Diyos. Lahat naman tayo ay merong mga nararanasan ng mga pagsubok sa buhay, sa ating family, pero ang maganda noon ay patuloy pa rin tayo na sumusunod sa salita ng Diyos. Yan po, sige, mag-pray lang po tayo. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa aming natapos na devotion po para sa mga nanay. Maraming salamat po, nakasama ko po Sister Marcela sa aming devotion po at maraming salamat sa Panginoon. Patuloy po siyang iniingatan at pinagaling niyo po siya sa kanyang mga karamdaman po. Sa oras na ito, lapit po namin sa inyo ang aming mga napag-usapan. Tulungan niyo po, Panginoon, na kaming mga nanay ay matutong sumunod sa salita ng Diyos. Hindi lamang po kami tagapakinig, kundi kami rin po ay matuto na magamit din po sa gawain, lalong-lalo na po sa ministry. Marami pong ministry sa church kung saan kami po ay maglilingkod po sa inyo. Tulungan niyo po, Panginoon, na kami rin po ay magkaroon ng willingness na magamit din po sa pagsusoul winning, sa pag-invite ng bisita at sa pagpunta po sa area, ganun din po sa mga activities po ng church ay makakapag-involve din po kami. Patuloy pong pagpalain ang lahat po ng mga mothers ng PMA Baptist Church. At patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po. Amen. Thank you po, Ma'am Sheila. Thank you po sa na-share po ninyo sa amin. Hindi po kami nag-usap ni Ma'am Sheila. Talaga nandun po yung nagkaparehas po kami ng verse. So, yan po. Nag-closing prayer na si Ma'am Sheila. Pero konting doon lang po sa sinabi po niya. Yun po yung sa buhay po natin, ang ating spiritual na pagkain ay ang salita ng Diyos. So, sabi nga po sa Job 23 verse 12, sabi po dito, neither have I gone back from the commandment of his lips. I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. Yan po. Bilang, nabanggit nga po ni Ma'am Sheila kanina, bilang isang mga nanay, tayo po yung tinitingnan ng ating mga anak. Yan. Kasi halos tayo naman din po talaga mga kasama ng mga anak po natin. Ay talagang maganda po na yung pagsunod natin sa salita ng Diyos. Yun po yung maipapasa natin sa mga anak po natin. Na alam naman po natin na ang ating generation ngayon ay hindi po katulad ng dati na konting tingin lang ay susunod na agad yung mga anak. Ngayon ay hinihila na nga, hindi pa sumusunod. Talaga nandun dapat yung paninindigan sa salita ng Diyos para yun po yung maipasa po natin
na habang tinitrain po sila, habang bata pa lang, yan, habang bata pa lang ititrain na sila, lalo-lalo na po sa pagsunod ng salita ng Diyos. Yan nga po, more than our necessary food. And sabi nga po sa Matthew chapter 4 verse 4, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. So bilang isang, ayan, baka may sasabihin sila dun sa yan, bilang isang, po, para sa spiritual na pagkain po natin, wag po nating hayaan na maging malnourished po yung spiritual natin. Ang taba-taba po natin physically, lahat na ng pagkain, sabi nga po, kahit 10 times a day, kumakain, pero yung spiritual naman ay payat na payat. Naalala ko lang po na nagkaroon po ng experiment ng bibigyan ng premyo yung mga tao na yun. Basta eksperimentohan na hindi sila bibigyan ng ilang pagkain. As in, walang pagkain sa ilang araw. Talagang dumating sa punto na nagpatayan na sila sa isa't isa dahil walang pagkain. So, ganun din, magiging ang pangit po na yung spiritual na buhay po natin ay payat na payat dahil kulang po sa salita ng Diyos. Maganda po na yung buhay po natin ay yung spiritual na pagkain po natin ay busog na busog, di po ba? Busog na busog. Yan, dahil hindi po nagkulang sa mga preaching, sa mga devotion, sa pagbabasa ng Bible. Mayroon pa mga gawain sa church. Yan, katulad po niyan, mga revivals. Ay dapat nandun po yung patuloy na desire po natin. And excitement. Yan, nandun po dapat yung desire and excitement natin sa salita ng Diyos. Sabi nga na, every preachings, every prayer life, everything na about sa Panginoon must be the sweetest moment of our life because God wants to speak to us every day and that is through His Word. So we must be excited to it. So, ganyan po, na nandiyan po dapat yung pinaka-sweetest na moment po natin. Yung patuloy na nakikilala ang Panginoon at patuloy na sumusunod sa salita ng Diyos. So, thank you po, Ma'am Sheila. So, dyan po, kaila Mama, meron po ba additional na sasabihin po? May time pa po? Nakamute po yan. Ayan. Sa lahat at habang nagbabiyahe po kami po ay nakikinig at tutulad yung sinabi ni Ma'am Tintin na talaga andyan yung excitement natin sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ito na yung kaya nagsalita ako kasi ito yung blessing. Pupunta po kami sa Soul Winning Revival na parang bagong Kristiyano na excited kami makarating doon sa lugar na pupuntahan at Soul Winning Revival po yun. At sa ngayon, 5 sasakyan kami at nakaka-bless kasi maraming mga kabataan. Kanina bago kami umalis talaga kami sa basketball court. Andoon, nag-pray si Pastor. Ayan si Pastor po. Ito na yung ini-enjoy na blessing na ayan, kasama ko ni Sister Penny. Natutulog kanina kasi siya nagluto. Nakaka-bless kasi sa ganitong edad namin. Ay ito, parang bagong Kristiyano na blessing na isama kami sa Soul Winning Revival na ito. At kasama namin din ang isang magiging nanay. Magiging nanay daw. Habang nakikinig ako kay Sister Tintin, ito yung ini-enjoy ko bilang isang nanay na kung hindi rin ako sumunod sa salita ng Diyos, hindi ko mapapakinggan yung anak ko. Na sabi ko kung ako na nanay, natutuwa na pinapakinggan yung anak ko na sumusunod sa salita ng Diyos, how much more yung Panginoon tayo na sinave niya, nandyan yun daw yung privilege na maging isang anak ng Diyos at sumunod tayo sa salita ng Diyos. Kaya ito, nai-enjoy natin na gamitin, na pupunta sa revival para lalong madagdagan yung mga word of God na mag-i-encourage sa atin. Kaya, yung sabi din ni Ma'am Tintin kanina na ang nanay, sa totoo lang, talaga hindi maubos-ubos ang gawain, pero blessing na may oras pa rin na ipa-priority pa rin. Bilang isang nanay ay naipa-priority pa talaga yung salita ng Diyos, yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya ako katabi namin yung isang graduating, sabi niya, excited na rin. Biro mo, diba? Hindi rin napansin, gagraduate na. Kami naman,
first alumni na makakasama sa graduation na andun sa pag-aaral pa rin ng salita ng Diyos na walang katapusan talaga yun na andun, mahalagahan natin at bigyan natin priority na may enjoy talaga natin yung buhay Kristiyano, lalong-lalo tayong mga nanay na parating sinasabi maraming gawain. Pero pagka nandyan ka, priority mo yung Word of God, makikita mo yung blessing na ganito, sa ganitong okasyon ay magsama-sama lahat ng mga mission churches, kasama si Pastor Hill, ay kasama kami sa pupunta po doon sa revival na andoon yung kalakasan, andoon yung talagang priority. Talagang binigay ng Panginoon yung oras na ito para makasama kami doon. Kaya bilang isang nanay, yun yung pasasalamat ko na kasama kami. Hanggang ngayon, kasama kami sa may mga okasyon, ay nakakasama tayo. Kaya sumunod lang tayo at talagang mapapasalamatan mo ang Panginoon sa privilege na sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay nandoon, madadagdagan na lalong lalago na sa ganitong edad ko. Nagpapasalamat ako kasi mas lalo kong kailangan yung salita ng Diyos kasi hindi tayo tumatanda physically. Mas kailangan natin yung magpapalakas sa atin. So, yun lang po yung masasabi ko. Tapos, ayan si Pastor po. Yan, magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Nakakatuwa na meron tayong nasa 65 yata tayo na papunta dito sa Soul Winning Revival. Kaya panalangin nyo na pagbalik ay umaapoy sa pag-win ng kaluluwa ng mga nakasama. Amen. Alam natin na ang Diablo, ito yung isa sa mga pinakaayaw niya na revival. Bakit? Kasi soul winning to Pangangalap ng kaluluwa, pagkahapin ng kaluluwa. Sa mga hindi nakasama, maganda sa susunod makasama kayo. Amen. Karoon kayo ng commitment. Mag-commit talaga kayo. At sa mga hindi man nakasama pero kayo ay nagbahagi financially sa okasyon na ito, ay salamat sa bahagi nyo. Malapit na kami. Amen. Mga 6 na sasakyan kami. Pang-6 si Don mamaya. Amen. Napakaganda ito. Kaya sama nyo na itong mga kasama natin ay hindi lang parang namamasyan, kundi talagang soul winning talaga itong sadya natin. Kaya alam nyo, napakaganda na yung usapin natin na mag-commit na sundin ng salita ng Diyos. Sabi nga natin ay obedience is the key of blessings. Amen. Yan ang napakaganda yan. Pag matuto tayong sumunod sa salita ng Diyos, ay yan na yung susi para tayo ay pagpalain ng Panginoon. Alam naman natin yan na ang blessing ng Diyos ay always unlimited. At kailanman hindi natin masasait ang pagpapala ng Diyos. Amen. Okay, so yun lang. At sa mga nandiyan, ang gawin ninyo, soul winning kayo dyan. Tapos, mamaya, pwede naman kung merong sa YouTube or sa Facebook, sa Google Meet, pwedeng kayo mag-join mamaya. Tapos, yung mga nandiyan, mag-invite kayo sa mga politicians natin or patuloy na mag-invite. So, sama nyo kami sa panalangin hanggang sa pagbalik mamaya hapon. So, thank you. At patuloy tayo magsama-sama sa pagsunod sa salita ng Diyos sapagkat yan talaga yung buhay natin. Salamat. Magandang umaga sa inyong lahat. I love you all and God bless us all. Thank you. Sige din. Thank you. Thank you po, Pastor. Yan. Thank you po. Thank you, Martin. Thank you po, Ma'am Sheila. Pwede po ba sumabay kay Don? Joke.
Yan. Pwede daw. Pwede kung kaso kayo. Kaso di mo kayang sabayan kasi mabilis yung sasakyan niya. Sige po. Sige po. Maraming salamat po, Pastor. Ganda din po kala Mama po. Salamat po sa encouragement. Talagang sabi nga po ni Pastor, hindi po masasaid ang biyaya ng Panginoon sa pagsunod sa salita ng Diyos. So pray po natin ang kanilang patuloy na biyahe po. At ganun din po ang ating okasyon po this Sunday. Yung Public Servants Sunday po natin. Mag-excited po tayo na kahit po mga ating public servants na nagsisilbi sa gobyerno ay makapakinig ng salita ng Diyos. So tuloy-tuloy nga po na tayo po ay maging excited sa lahat ng gawain ng Panginoon. So yan po, ingat po sa biyahe. At ganito po, salamat din po sa mga nakinig. Yan, sa mga hindi ko po nabati po kanina kay Sir Awingan. Tama po ba si Sir Awingan po yan? Sir Gary, thank you po. And good morning. Kila Ma'am Apple. Nakita po namin dito, kanina na si Sir Erwin. Yan, kinakamusta ni Pastor. Kamusta Sir Erwin? Marami-rami na ang iyong pasalubong po sa amin dito. Joke lang. Yan. May comment po dito to all the mothers. Mag-meeting po tayo sa Sunday para sa Mother's Day. Yan, sabi po ni Ma'am Shida. So, thank you din po kay Ma'am Julian Bulyago, Ma'am Mercy Cacho. Good morning po. Ganun din po kay, sino pang mga hindi ko nakita? Si Ma'am Arong, kanina po Ma'am Virgie Arong, nakita ko po. Yan. So, thank you po sa patuloy na pakikinig. So, katulad po ng sinabi ni Pastor, ay tuloy-tuloy po na ang ating invitation. Si Ma'am Irene, nasa van po yata siya. Yan. Good morning po sa inyo po lahat dyan. Thank you po sa pakikinig. At kay Ma'am Rachel Heralde, yan, maggagabin po na po sa inyo. Good evening po. Ma'am Sir Tita, good morning po dyan. Thank you po sa pakikinig. Sir Kevin Parogan, thank you po. Yan. Lahat na. Yan. So, thank you po. So, tuloy-tuloy po ang ating masayang paglilingkod sa Panginoon. So, nag-closing prayer na po si Ma'am Sheila kanina. So, thank you po and God bless po sa inyo po lahat. Bye-bye po. It's hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time.
you.